Hi, this is Paul of Analytics.com bringing you a best foot forward video review on a shoe from Adidas. Actually, this shoe is medyo hindi naman siya sobrang bago. Actually, retro shoe siya. And ito siya. So, this is the Adidas Crazy One, also known as Kobe Bryant's signature shoe or the Kobe. So, in case you guys didn't know, Kobe used to carry the Adidas brand during nung early times ng career niya sa NBA, particularly sa Lakers. So, bago siya malipat sa Nike, nag-Adidas muna siya. And ito yung isa sa mga sapatos niya na hindi naman signature shoe, hindi to yung first signature shoe niya, pero isa to sa mga signature shoes niya. So, this is the Adidas Crazy One. So, without further ado, let's go ahead and check out the shoe. So, first things first, nakuha ko tong sapatos na to sa isang reseller. Actually, isa siyang online store sa J&J Foot House. So, actually, this is the second time na nag-transact ako sa kanila ng sapatos. And isa sa mga nagustuhan ko would be, of course, yung legitimacy and yung service nila. Yung mga binibenta naman nila doon is original. Tapos, ang maganda pa is mas mababa sila sa retail price na usually sa stores, sa malls. Kasi, syempre, like this one, hindi naman na to, kumaga, recent drop na pair. And ang masasabi ko is, ang daling katransact ng J&J Foot House. Kasi nga, nung first time ko silang, nakatransact was during the height of the pandemic. And syempre yung mga tao naghanap sila ng way para makapag negosyo pa din, and isa sila masasabi ko sa mga okay na nakatransact ko ng business. So J&J Foot House, keep it up, shout out sa inyo, and sana magtuloy-tuloy pa yung service nyo by giving consumers a low price na hindi masyado, kumaga yung mga may budget talaga, strict budget, na maganda pa rin yung quality, and of course legit na sapatos. So yun, check them out. Ay lalagay ko na lang siguro yung yung link nila sa description box, so check nyo sila. Okay, so puntahan natin yung sapatos na mismo. So gaya ng sabi ko, isa to sa mga sapatos or signature shoe na ginamit ni Kobe Bryant during ng mga early times niya with Los Angeles Lakers. Naka-sign siya sa Adidas, and meron siyang, kung di ako nagkakamali, apat na shoe na ginamit during his stint with the Adidas. So, isa to sa mga gusto kong pair talaga na, kumaga, pagdating sa Adidas lalo na nung 90s, 2000, early 2000, isa to sa mga gustong-gusto kong sapatos or silhouette. Ito to, lagi to, pag nakikita ko to sa mall, lagi ko talaga tong sinisipat sa mga shoe stores. Yung iba talaga medyo actually, kung di ako nagkakamali, it's either you like the shoe or you'll dislike it kasi yung itsura niya. And very tank-like, masyadong parang barko ang dating. Masasabi, lalo na yung time na yun, parang barko kasi sobrang laki, sobrang bulky nitong sapatos. And talaga naman, malaki talaga yung itsura, yung construction niya. Pero maybe yun din yung nagustuhan ko sa kanya kasi during those times, gusto ko yung medyo bulky yung itsura ng sapatos. And sabi ko, once na nagkaroon ako ng time to purchase and opportunity to purchase the shoe, I would really cop a pair. So, ito nga, dumating na yung time. So, let's check the shoe. So, gawa siya basically sa foam. Synthetic siya, pero foam-based. Ito rin yung time na kung saan may mga ibang brands bukod sa Adidas na naglabas na rin ng mga foam-based upper. So, isa rin to doon. So, ang masasabi ko sa kanya would be simple looking lang talaga. Pero at the same time, yung color blocking niya, kita niyo naman, halos solid na color lang siya yung upper niya. Walang masyadong arte, hindi masyadong kumaga yung colorful, but still, yun din yung nagustuhan ko kasi nga black. Kilala niyo ako, mahilig ako sa black base na sapatos. Tapos yun, dahil sa foam base siya, naging makapal talaga yung construction niya. So, dahil dyan, makikita nyo, mamaya sa B-roll, makikita nyo rin naman, yung collar niya is very, very padded. Yan. Bukod doon sa
outer shell, masasabi natin, meron pa siyang makapal na collar sa loob na yung side niya is leather build. Tapos yung likod naman niya is nylon finish. So yan, tapos dito sa harap makikita niyo design feature ng Adidas. So parang kumbaga meron siyang retro look or kumbaga callback na masasabi natin. Tapos of course nandiyan yung 3 stripes branding. Meron din siya dito sa tongue area, stitch siya yung logo ng Adidas. Tapos dito sa heel panel, heel counter na rin na gawa sa TPU. Kita niyo naman pinipitik ko, very sturdy, 'di ba? So makikita niyo dito yung Adidas performance logo. Yan. Tapos ang foam nito ay gawa sa EVA and sabi nila gawa sa Adiprene. May Adiprene component siya sa loob. Pero hindi ko naman siya, pag tinignan mo siya sa website ng Adidas, walang nakalagay na Adiprene. So, let's just go with EVA foam construction. Sa loob, kung may Adiprene man siya, siguro malalaman ko na lang siya pag ginawa ko siya ng performance review. And speaking of which, hindi pa rin ako decided kung gagawin ko siya ng performance review kasi yung totoo, medyo bulky siya. Hindi ko alam kung makakaya pa rin ng joints ko, ng knees ko, yung stiff na cushion. Kasi from the feel pa lang, medyo stiff yung ano niya, yung foam na ginamit. So, 50-50 ako. Hindi ko alam kung gagamitin ko or ipanlalaro ko siya ng basketball. Pero, ang totoo, gusto ko pa rin siyang ipanlaro ng basketball kasi gusto kong kumaga, matagal ko na nga siyang matagal ko siyang inasam-asam, 'di ba? So parang siguro nga talagang kahit man lang mapanlaro ko siya siguro kahit mga 5 hours worth. And let's see kung sa tingin ko nag-break in ba ng maayos yung foam pagtagal-tagal din. Syempre, mas paglalaro ako pa ng mas matagal tong sapatos na to. Maybe I'll try to play in this siguro mga isang first few hours, then pakikiramdaman ko kung itutuloy ko pa ba para magawan siya ng proper performance review. Yan. So, isa pa sa mga tech feature nitong sapatos nito would be the torsion system na makikita underneath. So, yun nga, nagagawang torsion system, hindi magkakaroon ng unwanted flexing sa midfoot area. Although, this shoe naman, alam naman natin, hindi, ang containment nito sigurado, sobrang taas or isa sa mga highlight nito dahil sigurado kung hindi basta-basta makakawala yung paa mo dito sa loob na to. Lalo na pag kinuha mo yung proper sizing nito. I would suggest you go with your true size. Usually, ang Euro size na ginagamit ko ngayon So, 41 ako, pero since this is on the snug side, pakiramdam ko kaya kung mag 42 and 42 na nga yung kinuha ko. Size nun would be size 9. Yan, size 9 US. So yun yung counterpart nun sa Euro size. Tapos yun nga, ang ilalim nito ay herringbone. Kung di ako nagkakamali sa pagkakatanda ko, yung unang release ng sapatos nito way back late 90s. Ay, hindi. Early 2000 yata ito na-release, kung ako nagkakamali. First siya na-release. Would be, itong herringbone pattern dito sa heel ay mas makapal. Mas manipis yung sa harap, tapos mas makapal yung, yung groove, kumbaga, ng herringbone. So, ito medyo abot-abot na siya. Siguro, yung kapal niya itong dito sa gitnang part na to. Yan. Feeling ko ganito yung kapal niya So, yun yung pagkakatanda ko So, hindi ko talaga maalala na. But still, okay pa rin siya. So, mamaya, gagamitin ko. Alis ako ngayon. Balak ko na siyang gamitin. So, para kahit paano, ma-break in siya. And sigurado, kung kayo yung mga tao na ayaw na nagkikris yung sapatos, huwag na kayong umasa dito sa sapatos to. Kasi ito, sigurado, magkikris to dito sa upper. Kasi ganun talaga siya ever since. Simula kahit nung una siyang nilabas, talagang magkikris na kasi doon pa lang nung time na nakikita ko siya sa stores dati, may kris na kasi nga syempre, yung mga tao, if-fit siya, doon pa lang nagkikris na. So, I'm pretty sure na magkikris din to. Pero I wouldn't mind kasi nga unang-una, wala Talagang isa to sa mga dream shoe ko and pangalawa ganun na sapatos di ba? So,
Gamitin mo lang ng gamitin. Enjoy mo yung pair, kumbaga. Ipang basketball mo man o ipang pang lifestyle wear mo lang para just for nostalgia's sake. Kahit anong gusto mo, yun na lang sundin mo, di ba? So, ayun. Thank you for watching this video. Give it a thumbs up. Follow us on our socials. And of course, follow nyo rin yung J&J Foothouse. Keep it up, guys. And that's it. Check out analytics.com for more sneaker news, features, and reviews. I'll see you in my next video.